Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast. Yes! So, right now, meron po akong isang guest na sobrang nakaka-inspire yung kwento niya. And ako personally, talagang nakita ko po itong tao na to sa Cebu pa lang kami. And I know for sure, every time na nagto-talk siya sa mga events, ganon, so marami talagang napapaiyak, 'di ba, sa kwento niya kasi hindi din biro yung life story ng tao na to. So, siya yung magkukwento at hihimay-himayin natin yung mga iilan sa mga na-experience niya sa buhay niya. So, please help me welcome Coach Sarah Despi! Yes! Thank you po, Metro Yuka! Hello, guys! Yan! So, bati ka naman, Coach Sarah, sa lahat ng mga viewers natin. Wow! Hello po sa lahat ng mga viewers po natin, saan ka mang lupalop ng bansa ng Pilipinas. Hello po sa inyong lahat, and it's nice to have this privilege po na makapag-share po talaga here po sa Royals International Empire. Actually po, kumbaga mixed emotion ang nararamdaman ko ngayon. Dahil it's my first time po dito sa podcast kasi normally sa Zoom talaga, but ito iba yung atake. Ayan, so thank you so much, and of course, sa napakagandang mentor and host po natin, Mentor Yuka Goshi. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much, Coach Sarah. And of course, hello sa lahat ng mga happy partners natin dyan, sa lahat ng mga viewers ng podcast natin ngayong araw na to, 'di ba? Nakita nyo naman kung sino ang ating guest ngayong araw na to. So, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga viewers natin right now. And I'm so excited na maka-one-on-one talk si Coach Sarah. So, ngayon, mas makikilala niyo po siya at kung paano niya naabot yung mga results na meron siya right now. Coach Sarah, konting kwento naman sa background mo para at least alam naman ng mga viewers natin. Yes, ako po, Mentor Yuka, is galing po akong taga-isla po ako. Oh, tubong isla. Yes, ako po ay taga-probinsya. Saang probinsya? Sa Bantayan Island po. So, yes. Bisaya, no? Bisaya po kami. Bisayang may dako. gabi Bisayang dako po dyan tayo, no? So, ayan po, taga-Cebu po ako. And, syempre, yung buhay po namin sa isla, talagang, alam mo yun, least ang opportunity po. Yes, diba? oo. Bantayan Island, Bantayan tama, Coach Island Sarah? po, isla. Oo. Pareho kami taga Cebu. Sa akin naman sa Talisay. So, mayong gabi sa tanang mga taga Cebu. Batiin mo naman yung mga Bisaya din ha, Sar! Hi! Hi! Hello! Maayong gabi sa inyong tanan. Mga Bisaya, mga gwapa dyan. Oo, mga gwapa-gwapo dyan. Mga palaban pa. Yes, diba? mga gahi. Gahi. Diba? So, Coach Sarah, bilang taga-probinsya, ako kasi, probinsya din sa amin Cebu, pero sa Talisay kasi, hindi siya isla no? So, sa inyo, laking isla ka. Yes, ano yung buhay mo doon? Yung papa mo is typical na fisherman? Yes, exactly po. So, ano yung buhay nyo dati? Pag-uusapan muna natin yung mga kwentong gano'n. Yes, maganda po yan. Kasi very memorable po talaga yung aking kabataan. Kasi, syempre, since taga-isla po ako, normally, ang panghanap buhay po doon is talagang pangingisdaan. Diba? So, my father is a fisherman and proud ako for that. Yes. Kasi siya po talaga yung pinaka nagtaguyo din sa amin, Padre di Pamilya. Maraming salamat po sa aking father. And of course, diba, doon po ako namulat. Actually po, pinanganak po ako talaga sa Manila. Doon dito? Yes po. Paano ka nakapunta ng probinsya? Doon po ako, since taga doon po ang aking mga parents, bumalik po sila sa kanilang lugar. Kaya po, doon na talaga ako lumaki hanggang sa elementary, hanggang sa nag-high school po ako. Nice, yes, no? po. So, yung buhay sa isla, Coach Sarah, kasi for sure, marami tayong mga viewers na makaka-relate sa'yo. Yes. Yung iba, mga taga-bundok din. Yes. Diba? Yung iba, taga-isla na kagaya mo.
mahirap ba or alam mo yon, masagana ba yung buhay? Anong klaseng buhay? Yes, ayun po. Thank you so much, 'di ba? So, syempre po hindi madali sa part namin talaga. So, kami po ay hindi naman po pinanganak na mayaman. Yes. 'Di ba? Although meron pong mga ano po doon, 'di ba? May mga negosyante din talaga doon, pero hindi po tayo nabilong doon sa buhay na 'yon. Nabilong po tayo, sabi nga kung eto yung mayaman, ito yung mahirap, nasa gitna, bawasan mo ng konti. Nandun lang po kami. Kumbaga, yes, normal, typical po na mga ano din, hanap buhay po doon na, alam mo yon na kumakain sa tatlong beses sa isang araw. Syempre, since isda yung mga panghanap buhay namin doon, araw-araw po tuyo. Isda? Tuyo? Araw-araw isda. Oh. Diba? So, yun po, no? So, yun po yung naging buhay namin doon. And, syempre, yung mother ko, nagbebenta din ng mga isda. Tapos, yun po yung panghanap buhay namin doon. Yun po yung pangkain namin. Binibenta po namin yung isda. Tapos, pag may kapera kami, minsan binabaon ko pa. Diba? Kami po yung talagang nag-aano po doon sa, kami po talaga yung nagsugat ba sa father namin pag dumadating yung mga isda. Kayo talaga sasalubong? Yes, kami yung sasalubong tapos binibenta po namin so kasama ka sa magbibenta? Opo. Ilang taon ka that time? Siguro mga talaga kami. Siguro mga elementary po talaga. Oo, mga ganon. Bata pa, no? Yes, bata pa lang talagang, alam mo yon talagang gusto ko na din talagang kumita ng pera. Kasi gusto ko na din talaga, syempre magkabaon since hindi po nakakapagbigay yung parents ko. Kasi nga, yun yung buhay namin. So, doon po talaga ako, kumbaga, doon po pumasok sa akin na dati pa lang, bata pa lang ako, nangarap na talaga ako ng sobrang laki na guminhawa din yung buhay namin. Kasi, panganay ka ba, Coach? Hindi naman po ako panganay, kumbaga second to the last, 'di ba, sa bunso. Ilan pala kayo? 6 po kami. Ay, konti lang. Oo, konti lang. Bali parang sa 5 kasi yung kambal. May kambal po. Galing naman. Na-shoot pa talaga. Na-shoot pa talaga 'yon. So second sa bunso. Parang ganon. Nice. Pero bakit ka nagkaroon ng ganong realization at a very young age, Coach Sarah? Na gusto mong magkaroon ng mas magandang buhay? Kumbaga, nakita ko kasi na-differentiate ko po yung buhay namin sa buhay ng mga classmate ko. Kasi pag nag-aaral ako, kasi sila magaganda yung suot, magaganda yung damit. Di ba, may mga pagkain sila during recess. Ako pupunta ng library. Para hindi kunyari nag-aaral na lang. Nag-aaral, pero di ba, wala palang baon yun. So, mga ganong mga estilo ng buhay namin before na naparealize sa akin na gusto ko talaga na paglaki ko, pag may opportunity ako, talagang igagrab ko at ayun, at the same time, yun talaga yung pinapangarap ko na gumanda din talaga yung buhay namin kasi sa buhay namin noon. Grabe, no? Kasi imaginein mo, elementary, nagbebenta na ng isda. Yes po. Kasi yung iba, hinahayaan lang yung parents nila na gawin yun. Pero ikaw tumutulong ka na. Tumutulong po ako. Very responsible na anak. Yes po. 'Di ba? At yan yung isa kasi sa mga ugali na makikita mo na magiging maganda talaga buhay ng isang bata paglaki. Yes. Pag bata pa lang, responsable na siya. Yes. Isa din yun sa pinaka na-realize sa akin po, Mentor Yuka, is yung nagkasakit. Diba, nagkasakit ako, ano lang, normal lang na sakit sa tiyan. Okay. Sakit lang sa tiyan po, parang nag-LBM ako that time. And yung mother ko, naiyak siya, hindi dahil sa, naawa ako sa mother ko. Naiyak ako, hindi dahil sa masakit yung tiyan ko, kundi wala siyang pambili. Ng gamot Yes, sa'yo. sa akin. Kasi that time, naalala ko, 20 pesos lang yung laman ng bulsa or 20 pesos lang yung nakita ko sa kanya. So, naaalala ko pa rin yun until now. Kasi yun po talaga yung ilang taon ka that time? Siguro elementary po ako that time, grade 1, grade 2. Oh, bata diba? pa. Yes, kumbaga doon ko namulat yung sarili ko na sabi ko one day yayaman kami. Gumanon lang ako. Hindi ko alam kung anong paraan, pero sabi ko, gusto ko maging successful. Gusto ko yumaman sa buhay. Kumbaga, naiyak ako that time kasi, nakakaiyak din. Opo, kasi, kumbaga sa akin, parang ano po yun sa akin na
turning point sa akin that time na gusto kong makaalis sa sitwasyon namin. Kasi, syempre nga, dahil dun sa buhay namin, di ba? Kaya dun po, isa sa mga nagpa-realize sa akin, whatever it takes, talagang gagawa ako ng paraan, guminhawa lang yung buhay namin. Grabe, no? So, ibig sabihin, bata pa lang si Coach Sarah that time, grade 1, grade 2, no? Na-realize niya yung ganon. And I think, siguro mabait yung parents mo, Coach Sarah. Yes. Kasi minahal mo ng sobra. Yes po. Anong klaseng pag-aalaga despite sa walang pera, yung parents mo, ano yung nakikita mo sa kanila na masasabi mo, I need to pay back one day? Nung time na, nakaiyak. Naiiyak ako. Ganito pala talaga sa podcast, no? Tissue, guys! Diba? So, naiyak na siya. Doon po na-realize ko na, yung mother ko, naglalaba po siya, naglalabandera. Ay, nako. Iba talaga pag yung story mo talaga yes. Maraming ma-inspire neto, for sure. Yung time na nakita ko yung mother ko na naglalabandera siya, tapos nagluluto, hindi ko ma-attempt sa sarili ko na ganun yung nakikita ko sa mother ko para lang maitaguyod yung pang-araw-araw namin. Doon ko po na-realize na ayoko maging ganito si mother ko. Tarang ganun, kumbaga, nakikita ko siya, nagbibilad ng mga isda, na ganito, ganyan. Tapos, para kumbaga, bigyan siya ng pera, sweldoan siya ng ganon, para may pangkain kami kinabukasan. So, yun talaga yung nagpamulat sa akin. Bata pa lang po ako, talagang, kumbaga, mapangarap na ako sa buhay. Dahil dun sa mga na-experience ko that time nung bata ako. Kaya sobrang nagpasalamat po talaga ako for this opportunity. Talagang inalign po ni God para sa aming lahat. Grabe, no? Kasi ako, hindi ko naman na-experience kasi yung ganon na love from mother, father. Kasi hindi naman ako lumaki sa parents ko. Pero imaginein mo, habang kinukwento ni Coach Sarah, ako yung naiiyak din ako. Yung mararamdaman mo yung love sa family, even na kulang sila sa pera. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng ganon na wake-up call na kailangan ko itong itawid, kailangan ko itaguyod one day, di ba? Kung hindi mo naramdaman din yung pagmamahal na yun. Kaya nga ako, nagkaroon din ako ng ganyan, Coach Sarah, sa lola ko naman at sa lolo ko. Oo, kasi syempre, di ba, pag naramdaman mong mahal na mahal ka ng tao at nakikita mo silang nahihirapan, parang ang hirap din sa part mo. Yes So po. parang ganun yung Yes po talaga. So habang sa mga natin dyan, mga partners natin na yung mga parents nila or kung sino man po yung sumusuporta sa'yo, yung binibigay niya, yung best niya, kung titignan mo lang talaga ng maigi yung sacrifices na ginagawa, hindi biro. Opo. 'Di ba? Ayoko nang makita yung parents ko na ganon. Siguro, that time siguro kung may magagawa pa lang ako na bata ako, gagawin ko eh. Pero kaso, yun lang yung kaya kong maitulong sa kanila. Diba? So naging mabait ka na anak, Coach Sarah? Yes po. Naging mabait naman po tayo. Medyo pasaway, pero, diba? Pero yun nga, hindi naman magiging ganito din yung buhay namin. Oh. Pero Coach Sarah, ilang taon ka nung first na nagkaroon ka ng kita ng pera, ganun. Kasi nagbebenta ka na that time eh. So, ibig sabihin, natatry mo ng kumita ng pera sa pagbebenta ng isda. Yes po. Ilang taon ka nga, kung naaalala mo, mga ilang taon ka nun? Siguro mga grade 1 ba? Ano ba yung niyan? Siguro Mga 7. 7, 8 years Oo, old. mga 7, 8 years old. Grabe, no? So, malaking factor talaga. Ako guys, naniniwala ako na malaking factor na habang bata ka pa, na-expose ka sa ganun, Yes. yung kikita ka ng own money, kahit hindi naman galing sa'yo, pero yung effort mo, nabayaran ng pera, hindi mo Opo. makakalimutan eh. Yes, tama po. Di ba? Anong Oo. pakiramdam mo nung nabenta mo na yung isda? Ay, pwede palang magkapera. Pwede palang magkapera. Anong naramdaman mo tuwa nun? na nga ako, may 5 pesos ako dati, may pambaon ako sa wakas. Mga ganun. Di ba? Kasi Opo. iba yung experience eh. Ako na-experience ko din, grade 1 din ako nagbebenta, pero chocolate naman. Yung mga curly tops, gano'n. Oo, Sa kanya, mga isda, mas mayaman siya. Kaya isda man sa kanila, di ba? So, Yes Coach po. Sarah,
nung mga panahon na nasa isla ka at nakikita mo yung mga batchmate mo, classmates mo, Opo. malalaki bahay, meron din ganong mga Yes po. kapitbahay nyo. Meron. Malaking impact ba siya Malaki. na na-differentiate mo yung bahay namin ganito? Bahay Yes, exactly po. Kumbaga, kaya nga po doon ako talagang mas nangarap. Kasi talagang nakikita ko between me and my classmate, ganun po yung itsura ng bahay nila. Kasi one time may best friend po ako na ano talaga siya, sobrang yaman niya. Wow. Kasi nakakapasok po talaga ako doon sa Bahay nila. Eh pagdating sa amin doon, kasi minsan nakikitulog din ako sa kanila eh. Wow. Diba? Parang Ma-experience ba lang yung malaking may yaya bahay? sila, may Oh, ganito wow. ganyan, 'di ba? Tapos ang laki pa ng mga ano nila. Higaan. Oo, higaan. Kayo, diba? ilan yung kwarto sa bahay nyo? Wala pong kwarto. Ay, yun. walang kwarto. Diretso lahat kami higaan eh. So, Opo. typical yun. Kasi yung bahay po namin, ano yan, sala, tapos aakit ka lang ng konting hagdan, tapos lahat na kami. Lahat na magkakapatid. Ano yan? Parang payag sa Bisaya? Hindi na, payag, parang gano'n. Grabe, Sa no? province So, ano yung na-experience? Anong na-feel mo pag nakikita mo lang, grabe semento sa kanila, samantala. Opo, talagang nadi-differentiate ko po. Kasi pag linyan ko sa daming mga butas. daming bilo. Pag umuulan ng Tumutulo ka. malakas, tumutulo, 'di ba? Dito kayo pag huminga Mga ganun. Lihay lang, lihay. Lihay lang kamo pag merong sobra. And isa din po kami sa nasalanta ng bagyo during Yolanda. Talagang talaga As in, buong bahay? Oo, yung buong bahay namin. Talagang nawala talaga yung buong bahay namin. Grabe. Oo. Anong pakiramdam? Payag-payag na nga lang. Nawala talagang pa, winash wash out pa. Matindi, no? Ganon. Anong na-realize mo that time, Coach Sar? Oo. So, yun po. Kumbaga, sobrang sakit yung mga napagdaanan namin during that challenges sa pamilya namin. And sabi ko nga, grabe no, yung pinagdaanan ng family ko. Ba, yun na nga lang yung bahay namin. 'Di ba, binenta po kasi yung lupa ng father ko. Na Para sa bahay na yon? Oo, para sa bahay na yon na itatayo po namin na malapit doon sa trabaho ng father ko kasi dapat malapit lang siya. So, ayun, tapos na-wash out pa during Grabe. Yolanda. So, talagang parang back to zero kami. Yung akala mo, yung naramdaman ko yung mga nasa labas. Parang nasa labas street ng children ka na, mga yung street feeling mo. children. Naramdaman ko, grabe, no? Parang ganun. So, na-try nyo yung ganun? Oo, na wala Natulog talaga, sa labas? Wala talaga kaming bahay. Kumbaga, nagkumpol-kumpol na lang po sila ng, kumbaga, ano yon, para lang... Trapal, mga ganun. Trapal, para lang makahiga kami. Grabe. So, ganun po yung nangyari sa amin during that time. Ilang taon ka that time, Coach Sar? Kailan po ba yon? Siguro mga ano po yan eh. Nag-aaral ka pa noon? In 2013, siguro wala na po. Stop na po ako ng... So, anong ginagawa mo that time? that Nag-work ka na noon? Naghahanap po ako ng work that time. So, nasa Bantayan ka or nasa Cebu ka na noon? Nasa Bantayan po ako that time. So, paano pa lang po ako. Patawid kasi, ng Cebu? Oo, pa Cebu. Kasi gusto kong makatulong din sa kanila. Kumita na ako gusto ko na kumita ng pera that time. Ayoko na mag-aral, mag-college. Wala nang pumasok sa isip ko yung mag-kolehiyo. Buti hindi ka pinigilan ng parents mo. Diba? Kasi wala din naman sila. Wala pang aral. Wala man din. Alam nga naman, paano ko pa yung sarili ko. Wala nga pang aral sa akin. So, ganon. Talagang inano ko din talaga na gusto kong lumuwas ng Cebu. Kasi nakita ko talaga yung that time yung buhay namin na talagang gusto namin makahanas diri ba. Gusto namin umalis sa ganitong sitwasyon. Makahawa ba? Kaya doon po talaga. So doon naman sa kumbaga bahay ng best friend ko, talagang doon ako talaga nagsimula din na mangarap din ng sobrang laki. May pintura yung bahay nila. May pintura yung bahay nila. May bubong. Meron silang truck. Grabe. Mayaman talaga siya. Kasi yung best friend ko. May truck eh. Medyo, ano man tayo, nasa grade 1 section naman po tayo Section na A. Wow. Kasi medyo, para section 1. section 1. Mga ganun. Parang mga nabigyan matatalino. tayo ng konting Mga matatalino at mayayaman. Pag nasa section 1. Yes, di ba? So medyo nabiyayaan tayo ng konting talino. Konti lang naman, kaya po napabilang tayo sa ganon. Kaya nakita ko yung buhay ng mga classmate ko.
Ako lang talaga na medyo doon. No, yung parang Oo. OP ka, pero Oo. sige, goods na to, nandito Parang na. ako lang talaga yung naiiba kasi ako lang talaga yung walang, alam mo Pero yun, public Vera. school yan, Coach Sar? Oo, public school yon. Oo, pareho tayo, public school din ako. Pero malaki pong yon doon sa... O kasi pag probinsya, malalaking school talaga Yes, yung public malaki po school. talaga yung Tapos pag school. nasa public school ka, matalino ka. Yes. Dati, no? Sa time na, na Yes. inabutan yung mga public school, di ba? Oo. Kasi yung mga teacher, mga English speaking pa yan. Oo, O, di ba? Malulupit. malulupit. O, English only lang yan. Oo. Ay pa ganyan. Kaya Pero po. ang ganda ng realization mo that time, Coach Sar, kasi sa mga edad na ganyan, ang iniisip pa laro eh. Oo. Laro Laro lang, lang. 'di ba? Parang wala lang naman. Pero sa'yo, Gusto ko 'di ba, nang na-differentiate mo na eh. Oh, yung parang na-realize mo na parang Kaya napaparealize ko, ano kaya ang trabaho ng mga parents nila. Oh, 'di ba? Oh. Kaya yun yung mga ko, kaya meron kasi silang mga negosyo din. Ah. So para nakita mo, parang maganda pala dapat magnegosyo, no? Oo, ganon. Parang ko na, yun pala yung trabaho. Yun pala yung trabaho ng parents niya. Bakit sobrang yaman nila. Tama. Dati hindi ko pa naman alam yung negosyo. So, Kay bata pa eh. Oo, kay bata pa. So, doon ko lang din talaga na-realize na iba pa rin talaga yung buhay na marangya. May pera. May pera. Kasi imaginein mo, bata ka pa lang, na-realize mo na mahirap kayo. Yes. 'Di ba? Na-realize mo na mayaman sila, tas kayo medyo kulang. Kulang talaga. Ako na-realize ko din 'yun, 'di ba? Kasi like sa'yo, sa inyo nipa, 'di ba? Apo. Nipa. O Nipa. sa amin naman, medyo semento naman, pero wala kasing pintura. Oo. Di ba? Yung Wala ano- din pintura eh. Oo, walang pintura ba? Tapos plywood lang. Mm-mm. Tapos pag makakapunta ka ng bahay ng kaibigan mo, puro simento. Oo. Tapos makukulay pa yung pintura nila, di ba? Full pintura talaga. So, masasabi mo din na, Gusto ko na nga magpaampon sa kanila eh. buti hindi ka Oo. nagsabi. Oo nga eh. Kaya pala doon ka natutulog Oo, doon minsan. talaga ako Para paunti-unti ko na to natutulog. para at least makonsensya man lang. Ganun. Mga ganon. Oo. Grabe, no? So, imagine niyo guys, malaking impact pala. At magandang exposure yun sa mga kabataan, ha, na early age. Alam nila. And sa lahat ng mga may anak, maganda din yun. Hindi lang dapat, alam mo yun, dun ka lang palagi magsistay. Yes. Oo, kasi si Coach Sarah, ang dating sa kanya, kailangan kong magpursige. Sa iba kasi, tinatanggap na nila Coach Sarah kung ano yung buhay Buhay nila. nila. Na pinanganak akong mahirap, parents ko mahirap, so eto na talaga buhay ko. Oh. Bakit hindi ganun yung mindset mo na, ay mahirap talaga kami? Ay, hindi po. Baga, nakita ko kasi na meron namang taong mga mararangyang buhay. Siguro naman, pwede naman siguro yung pamilya ko doon. Na at least man lang, matikman lang naman Yes. namin yung buhay na masagana. Oo. Parang deserve naman din namin, Oo. yun, di ba? Baga, parang ganon. Parang Oo. deserve din naman ng family ko. Kasi yung mga masisipag naman kami, Yes, di ba? mababait, Oo. matitino Oo. naman. Nice. And ayun, Coach Sar, sa ganong punto ng sitwasyon mo na alam mong masipag naman, ganon, kaya umabot ka sa point na nag-work ka na lang din. Yes po. Oo. Kasi wala din naman pang kolehiyo yung parents ko. Meron pong Nag-college ka or high school lang high talaga? school graduate lang po talaga. So hindi ka nagtungtong ng college? Hindi po talaga ako nakatungkol. Grabe, no? Pero kung tignan mo, parang attorney, doktor. Medyo nakaangat na tayo sa ibang buhay. klase na yung ay, tignan mo Oo, naman ang syempre itsura, naman. di ba? Oo. Parang hindi na taga-isla. Yes. May-ari na ng isla. May-ari na ng isla. Di ba? So, that time, Coach Sarah, habang, balikan natin konti, kasi for sure, meron tayong mga viewers ngayon na taga-isla din. Yung ginagamit ba ng papa mo sa pangingisda niya is inyo or nang-renta lang din siya? Hindi po siya nag-rent. Isa lang po siya sa mangingisda. Meron yung Para mga- may amo? May amo sila. Ah. Opo. Kumbaga, isa lang din siya sa mangingisda. So, sinasahuran siya or ano? Sinasahuran po sila at binibigyan din ng mga isda. So yun yung binibenta nyo? Oo, yan din yung binibenta. Iba pa din po yung sinasahuran sila, binibigyan sila ng pera. Pero konti lang talaga Konti kasi lang po talaga. magbibenta pa kayo no? Magkano lang kayo? Siguro mga 50 lang or 100 that Opo, time, no? ganyan. Grabe din. So, imagine niyo guys, yung ganong sitwasyon, maganda siyang learnings pag ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng pagbabago sa buhay. So, isa yun sa palatandaan na pwede talaga magbago sitwasyon mo kasi sa utak mo palang bata ka pa, hindi na tinatanggap
'di ba, na hindi ako para dito. Parang meron pang mas magandang mangyayari. Kaya umabot ka sa Cebu. Yes po. Tumawid ka ng Tumawid Cebu. po ako ng Sigi. Ilang taon kang nag-work? Siguro for lang po, 3 years. Oh, mahaba-haba din, no? So, anong work mo that time? Naging service crew po ako. Nice. Fast food din. Yes, fast food na which is talagang multitasking. Oh, Hindi all ko alam- around. Hindi ko alam nga ganun pala yung buhay. Akala ko magkaka-share na ako, 'di ba? Kala mo kakain ka lang ng free, ah? Oo, parang ganun, pero yung trabaho ng lalaki, trabaho ko na rin. My goodness, 'di ba? So, ganun, sobrang pumayat din talaga ako that time doon. Payat naman na ako, pero Mas grabe yung payat ko pakalansay na po, parang ganun. Baka kalansay na Bukot din. balat na siya, parang pag ganun. Mga ganun. Oo. So, ganun po yung, kumbaga, doon po ako nag-start na magtrabaho sa fast food chain. Ano naman kasunod nun? Mga ilang trabaho tinawid mo sa 3 years na yun? Meron din akong napagtrabahuan, hindi ko sinama sa background ko dyan. Performer din po ako kasi nagsasayaw din po ako. Dancer! Yes, Sample dancer. nga! Medyo anuhan na po tayo ng panahon. Kaya nakalimutan na natin kung ano yung mga steps. Ay, grabe na. Opo, nagpe-perform din kami. So, binabayaran, ganito, ganyan. So, yun po, yung naging namin. Tapos, naging call center agent po ako. Bakit namin? Kasama ng kapatid mo? Ay, Yung dancer? Yes, naging mga dancer din po yung mga sister ko, yung brother ko. So magkasama kayo sa work na yon? Hindi, Grupo kayo? magkakaiba. May mga times na grupo, may mga times na hindi. Grabe, no? After nun, ano pa yung mga tinrabaho mo? Ayun, naging call center agent. Doon ka tumagal? Hindi, siguro mga 1 year lang ata yun. 1 year Hindi na? lang ako tinagal. Ba't hindi ka tumagal? Hindi ako tumagal doon kasi mas papasok ata yung pandemic noon po. So, yung mga tinanggal, yung mga bago. So, isa ka sa O, tinanggal? isa po ako sa natanggal during pandemic. Kaya po isa yun sa mga story ko. So kaya ka umabot dito? Yes, umabot ako dito. At the same time, after that, nag-online seller din po ako. Anong mga binibenta mo that time? Nagbebenta po ako ng mga bra, panty. Aba, matindi. Sinusukat mo habang hindi naman. Hindi naman po. Umabot sa point na nagbebenta din po ako ng face shield, face mask. Ay, talaga? Yes, during pandemic? Yes, during pandemic Malupit, po. no? At the same So makapal talaga ang mukha, yes, Coach Sarah? makapal talaga yung mukha ko. At that time po kasi, meron na akong baby that time. Ilang taon na siya nung time na yon? Siguro, kasi 21 years old po kasi ako nagkaroon ng baby. So, medyo bata-bata. In the middle lang naman. Wow! In the middle lang naman. So, at the early, that age, di ba, na kumbaga, mas naging porsigwido. Dahil may anak na, no? Mas naging matindi yung motivation. Kasi nagkaroon ako ng responsibility. So, yun nga yung anak ko, yung blessing sa akin na binigay. So, talagang, doubly, triply din talaga yung ginagawa ko para matulungan din yung partner ko. Kasi yung partner ko, magkano lang naman yung sahod dito sa Pilipinas. Ano ba work ng partner mo that time? Sa cellphone po. Nagbebenta silang ng cellphone. Ganon. So, nasa akin po kasi yung mother ko, nasa akin breadwinner ka? May pagka-breadwinner na din kasi nga, tulong-tulong kami ng sister ko. Nice. Kasi second to the last po, kami mga panganay pa eh. Napakaswerte naman ng mga may tumutulong-tulong. Diba? Ganun po, tulungan kami. Maganda yun. Yes po. Oo, kasi hindi naman lahat ng family ganun kaswerte. Oo, like sa iba dyan, even ako, na-try ko din na umabot din talaga sa point na ako lahat. Nakakapagod siya. Opo. 'Di ba? And parang instead na gustuhin mo man tumulong ng tumulong, parang umaabot ka din sa point na nadidrain ka din at nababurnout ka. Na parang naku-question mo yung utak mo, tama pa ba yung ginagawa ko? 'Di ba? Kaya maswerte yung mga may nakakatulong pa kahit papaano, kaya mas galingan mo. At kung kagaya kita ng sitwasyon na wala na talagang nakakatulong, edi mas doblehin mo, wala kang choice. 'Di ba? Yes, Oo. Kaya sa ganyan na sitwasyon, Coach Sarah, that time pandemic, no? Medyo medyo challenging 'yon at
Nawalan ka pa ng trabaho. Nawalan din ako ng trabaho. Tapos yung asawa mo din. Yung partner ko po, talaga, kababalik lang during that time ng pandemic. Kababalik lang ng trabaho. Oh. Kasi nawalan din siya ng trabaho. Tapos natanggal din. Natanggal siya, tapos binalik. Tapos natanggal ulit kay pandemic? Or tuloy-tuloy na? Binalik siya sa trabaho. Yung humupa ng konti yung pandemic. So nakabalik naman na? Nakabalik na. Pero konti pa rin yung sahod? Konti pa kasi wala po kaming uipon that time eh. So wala talaga kaming kasi during pandemic talagang struggle. Kasi may anak pa kami. Oo. Tapos tumutulong ka sa family mo. Yes, tumutulong mahal. Grabe. And during pandemic, marami tayong mga kababayan na walan din ng work, Coach Sarah. Yes, Hindi lang din, iilan lang. Marami ngang mga negosyo nagsara. Yes, tama po. Oo. So, yun na yung time na parang nag-push sa'yo na grabe, hahanap na talaga ako nito ng ibang pagkakakitaan para hindi na to biro. Opo. Kasi that time, konti lang naman po yung kinikita ko sa pag-online seller. Diba kasi magkano lang tubo? Oo, 100, 200. Minsan nagagamit pa pag walang panggatas yung anak ko. Nagagamit talaga. Yung puhunan na isasama po sa panggatas, ganun. Nasasama na din. Talagang hindi din siya go through yung online na, yung binebenta ko online. Kahit yung binebenta ko, mga lipstick, mga lahat ng Hindi nagtutuloy-tuloy. Hindi lang din talaga nagtuloy-tuloy that time. So, doon ako naka-realize na kailangan ko mag-decide. Kailangan ko pa ng opportunity. Kasi ayaw ko na ng buhay namin, ayaw ko na ng sitwasyon namin. So, talagang napaisip ako, ano pa ba yung opportunity? Ano pa ba yung makakatulong sa amin para makaalis sa sitwasyon na to? Diba? Kasi lahat po nawalan ng trabaho, ganto ganyan. So, may mga utang pa kami, may anak pa ako, diba? Nandun pa yung family ko. Kumbaga, na talaga yung utak ko that time. Tuliro na talaga. Diba? So, papraning na po. Papraning na din talaga ako that time. Pero pinanghawakan ko lang yung, kumbaga, pinakamalaking motivation ko. Yung anak mo? Yung anak ko po. Papasalamat po ako sa blessing na binigay sa akin ni God kasi siya po yung naging dahilan para ipagpatuloy yung buhay. Yes. Yung parang gusto ko nang mag-give up sa buhay, yung parang ayoko na sa mundo, nandun siya para pa-realize sa akin remind ka, no? Yes, na we deserve, di ba, we deserve more in life pa. Kasi deserve ng batang to ma-experience yung buhay na maganda. Sabi ko, ayokong ipa-experience sa anak ko yung buhay na naranasan ko dati. Sabi ko, gagawa talaga ako ng paraan. Grabe, no? Yes. Yun yung isa sa pinaka na-appreciate ko din nung naging nanay ako na meron talagang, kasi nung nanganak ako, Coach Sarah, ito talaga yung isa sa pinaka hindi ko makalimutan tanong ko sa doktor, sabi ko sa ubigay ni that time. Grabe, no? Bakit may mga nanay na nakakaya nilang maiwan yung anak nila? Yung talikuran totally ba? Kasi yung iba naman, iniwan nila para magkaroon ng pera, ma-produce, di ba? Mabigyan ng magandang buhay. Pero meron kasing iba na na-abandon talaga totally. Kasi ako before ako nag-network, yung nag-work ako, meron akong mga ganun na mga charity eh. So nagcha-charity talaga ako that time before no nag-work ako. So sa mga abandon na mga children, gano'n, nagpa-party ako, monthly halos 'yun. So doon ko na-realize nung nagkaanak ako, ang hirap mag-anak, 'di ba? So doon ko na na grabe no, ano kayang pakiramdam ng mga parents na ina-abandon nila yung anak nila? Kasi like sa atin, every time nakikita natin yung anak natin, gusto nating mag-give up sa life, pero sila kasi yung reminder. Tama po. Di ba? Yung parang gusto mo nang mag-walling. Di ba? Yung parang ayoko na Lord, ganyan. Pero pag lingon mo, uy, nandun pala siya. Hindi pwedeng makita. Di ba? Yung tipong iiyak ka sana, pero tatawa ka na lang. Kasi kailangan makita ng anak mo na masaya ka lang. So, maganda siyang reminder. Yes. Pero Coach Sarah, magandang magkaanak. Masaya. Yes, masaya. Pero ano yung advice mo sa mga kabataan na wag na muna sana?
Kasi for sure may realization ka din kahit masaya yung magkaroon ng anak eh. Ano yung pinaka na-realize mo na baka magkaroon ng reminder din sa mga kabataan? Kasi plinano mo ba yung magkaanak? Hindi. Hindi. Oh, para at least alam nila. Hindi naman siya, syempre, wala namang aksidente sa mundo. Yes. Diba? So, kumbaga, tinanggap ko na lang din talaga. Kumbaga, may purpose ang lahat kung bakit siya binigay sa akin. And para sa akin, sa lahat ng mga kabataan na nandito or nanonood, nakakapanood. So, para sa akin, kung hindi ka pa ready, kung hindi pa buo yung loob mo, financially and with your heart, na talagang paninindigan mo 100% yung batang yan. Kasi, pagkakaroon po ng anak, kailangan, hindi lang naman siya bukas makalawa, hindi na. It's forever lifetime commitment po yan. Diba? So, para sa akin, as long as enjoy mo yun muna, yung buhay, at the same time, baga, hanapin niyo po muna yung pinaka magpapasaya sa'yo. Yes. Buuin yung pangarap. Yes, danasin mo muna yung mga challenges sa buhay hanggang sa makamit niyo po. Kasi iba pa rin pag meron kang ready ka financially, buo yung loob mo, buo yung isip mo kasi hindi ka na mamomroblema sa pang-ano niya. Mababaliw ka din, no? Oo. Na-experience mo ba, Coach Sarah, yung time na nagkasakit yung anak mo tas wala kang pera? Yes. Diba? Anong feeling? Kumbaga, sa akin, one time, may nangyari din po yan sa akin. Tapos yung partner ko, wala pang sinahod. Grabe. That time. So, may gusto kong makapag-utang sa mga kapatid ko, walang-wala din, sa mga kaibigan ko. Kaso, talagang, doon ko talaga na-realize na iba pa rin talaga na pag may pera ka. Kasi any time of the day, katulad po niya, nagkasakit po yung anak ko during that time siguro, inuubo siya that time. At the same time, kailangan namin agad na ipa-check up. So, pupunta ka pa ng doktor, kailangan ka talagang pumila, 'di ba? Hindi ka naman naka-private. Pag walang pera, pipila ka talaga ng mahaba. Pipila ka talaga, pumila Public po talaga kami. Oh. Kasi nga, yun lang siguro sa center is, lang yun. Donation. Oo, donation. So, iba pa rin. Mainit, 'di ba? So, ganun po yung baga na pa-realize sa akin na hindi pwede to. Parang it's calling sa akin na kailangan ko talaga ng oportunidad. Magpursige sa buhay na anytime pag may emergency, kayang-kaya kong i-provide sa family ko, sa anak ko. Kasi maraming nagsasabi, Coach Sarah, na hindi naman nadadala sa langit yung pera. Yung yaman na yan, hindi naman na yan nadadala sa langit. 'Di ba? I mean, nag-a-agree ka ba sa ganun? Kasi for me that's a selfish statement. Kasi hindi naman talaga natin dadalhin yung pera. Hindi naman talaga madadala. Oo, yung mga ganun na emergency, yun yung pinaka-importante na dapat may pera ka. Yes. Kasi ako personal experience ko, kaya ako natanong sa'yo, kasi bilang nanay, nagkasakit din yung anak ko at wala pa ako sa negosyo na to. And 2 beses yun. Yun yung pinakakinabahan ako na, kasi nawala na lolo ko eh. Opo. 'Di ba? Nawala na ako ng taong mahal ko nang wala ako nagawa. And nung time na yun na nandun na yung anak ko, yung tipong umiiyak yung anak mo na hindi naman siya sanay umiyak. Tapos alam mong nasasaktan siya. Tapos yung nag-iisip ka pang, ipapadoktor ko ba to? Kasi wala kang pera. 'Di ba? Or titiisin mo na lang yan na. Kaya, di ba? Pero since bata kasi, hindi mo kayang tiisin eh. Di ba? Kaya wala kang choice, dadali mo sa public. At doon ko na-realize na iba talaga pag may pera or wala. Yes. Kasi yung sinabi mo, na pipila ka ng mahaba. Kasi magdo-donation ka lang. Kasi kung may pera ka, ikaw yung mamimili ng doktor, ng pediatrician. Private doctor. Yes, private pa yung room. Di ba? Pero pag na-hospital yung anak mo at wala kang pera, kahit umiyak ka pa ng dugo, wala talagang tutulong sa'yo. Yes. At yun yung isa sa pinaka-lesson ko bilang nanay. Na, yes, totoo yun, masaya, magkaanak, pero very big obligation. Yes. Mabigat na commitment. Yes. Na hindi mo po pwedeng pagpagod ka na, sa'yo na yan. Hindi na pwede. Di ba? Balik ko na lang to dito.
Hindi pwede. Di ba? O, anong pinaka-na-realize mo doon, Coach Sarah, nung nandun ka na sa time na yun, na parang, hey, kung pwede ko lang yan. Ano yung pinaka-na-realize mo sa pagiging nanay mo? Nakala ng iba, madali lang. Gawa-gawa pa kayo ng bata dyan. Ayun po, parang, syempre, doon ko na-realize na hindi talaga pwede. Kasi hindi mo naman pwedeng ibalik eh. Kung pwede lang ibalik. Pero, ayun, syempre, since nangingibabaw yung pagmamahal. Pagmamahal, yeah, that's true. Nangingibabaw yung, alam mo yun, yung responsibility ko bilang ina. Kaya, talagang gusto ko ma-provide sa kanya talaga yung magandang buhay na hindi ko naranasan. Very nice, no? And salute sa lahat ng mga parents, single mom, single dad, nanay, tatay, may family ka man or what. Salute kasi hindi lahat ng may mga anak very responsible sa mga anak nila. Yung iba, hinahayaan nila na ibang tao yung gagastos, mag-aalaga and all. 'Di ba, na nanganak lang sila for the sake na, 'di ba, nanganak lang ganon. Kaya saludo ako sa mga nag-sacrifice talaga kasi alam ko, Coach Sarah, na yung feeling pag nalayo ka sa anak mo. And for sure marami makaka-relate dito. Tama po 'yan. Nalayo ka ba sa anak mo once in your life? Yes, nung nagsisimula ka pa yata, 'di ba? Nagsisimula po ako dito sa RAE. Talagang sacrifice talaga. Kailan ka nag-decide na gawin yung negosyo natin? During pandemic din? Yes, during patapos na ata yung pandemic that time. Mga Pero 2021? Or 2021 po. 2021. So, pandemic times talaga, Pandemic pa rin no? talaga. Grabe. So, nung time na yon, paano mo ginawa ng paraan? Wala mo pera. Tama po yan. Siyempre, since na po yung partner ko, nagsimula na kami, at the same time, wala na akong ibang source. Wala na yung online business ko, wala na yung pag-online Ubus seller na. ko. Tapos, kababalik pa ng partner ko sa work niya, magkano lang yung sinasahod, kulang talaga. And, ayun, doon talaga ako nag-decide na talagang gusto ko ng opportunity pa na makaalis doon sa sitwasyon namin. Kaya, nakita ko si Mentor Tanya kasi isa po ako sa mga follower niya. Wow. Kasi hindi ko alam kung saan, kung ay anong-ano po yun. Basta siguro nagfa-follow na po ako sa kanya talaga. Yes. Siguro a year ago, 2 years na. So nakita ko kasi yung mga posting niya, mga ganon. And nai-inspire tayo sa mga ganon. Yes. Isa sa mga idolo ko sa Cebu. Oh. Kasi imagine mo, batang-bata, napaka... Di ba? Babae, Babae. pero ang angas ng sasakyan, Yes. ng buhay. Sabi ko, yun yung gustong buhay ko. And doon na po nag-start. Di ba? So, kaway-kaway sa mga naghaw dyan. Naghaw online. Naghaw Akala mo online. ikaw lang yung naghaw, ah. Akala mo so isa din po ako sa napahaw at isa po akong produkto sa how na yan. Kasi for that decision na talagang ginawa ko, talagang, alam mo yon, to cut the long story short, doon na talaga nagtuloy-tuloy, nag-start. Kasi nakikita ko yung si Mentor Tanya sa posting niya, ganda ng buhay niya, and professional siya, nurse siya, nalaman ko na professional siya. And may ganito siyang business. And sa nakita ko, marami ding mga katulad ko. Yes. Mga hindi nakapagtapos, grade 1, grade 5, mga OFW, sabi ko, ang gaganda at ang gagaling, 'di ba? Yes. Kumbaga kumikita ng 6-figure, 100,000, grade 5 lang yung tinapos. OFW, grade 3 lang yung tinapos, pero kumita ng ganong kalaking 500,000. Sabi ko, siguro kaya ko din naman yan. Kasi high school graduate. Diba? At least ako, tumungtong ako ng high school. Di ba? Di ba kung nakaya ng grade 5? Pabor pa rin tayo. Tama po. Kung nakaya po ng grade 5, grade 3, siguro mas Kaya kaya ng ko. high school. Kasi nakatungtong po ako ng high school, di ba? Diba? So, doon po ako na-realize. And doon po talaga nagtuloy-tuloy na. Nice. Yes. Ginawan mo ng paraan talaga. Ginawan ko po talaga ng Very paraan. good, no? Kasi marami sa atin, since lubog na sa sitwasyon nila, nawawalan sila ng hope, Coach Sarah. Yung tipong hirap na hirap, lalo na sa mga kababayan nating empleyado, OFWs, sila kasi yung inaasahan sa family nila. Yes, tama po. 'Di ba? Breadwinner, may anak na pinapaaral, may mga kapatid, may mga magulang na
na sinusuportahan, parang nawawalan na sila ng pag-asa na ituloy pa rin yung buhay nila. Pero gusto naman sana nila yung negosyo. Ano kayang ma-advise mo sa kanila na ganun din, pareho ng sitwasyon mo? Kumbaga, nangingibabaw sa akin pa rin yung family ko. Kasi yung pamilya ko during that time, nagkawatak-watak talaga, di ba? Kailangan kumita ng Oo. pera, no? Kaya kailangan kumita yung bawat isa kasi may kanya-kanya ng buhay. Yes. Since ako family-oriented ako, kumbaga Gusto mo malapit ng- ako sa family Gusto mo ko. ng buo na pamilya. Gusto ko yung buo yung pamilya namin. Kaya po, during that time, yun po yung isa sa pinaka-reason ko bakit ko din siya ginawa. Kasi siguro ito na yung dahilan or ito na yung magiging reason para kami magkabuo. Magkabuo. Oo. So, Nice. ganun po siya. And doon po, nagtuloy-tuloy na din talaga yung Yes. buhay ko dito sa RA. Nice, no? Grabe. So, yung isang simpleng desisyon, yung isang simpleng pag-follow. Kala mo yung follow-follow mo na yan, di ba? Yung like-like mo na yan, iba yung dating doon, di ba? So, may reason kung bakit nai-inspire ka sa tao. So, malay mo, yun na talaga din. Di ba kasi si Coach Sarah, ako din, na-inspire lang din naman eh. And nag-try lang din, di ba? Subok lang din talaga. Lakas ng loob po. Lakas ng loob, di ba? So, yung gano'n na lakas ng loob, Coach Sarah, is it worth it na nilakasan mo yung loob mo? Yes, super duper duper worth it po talaga. Kasi totally po talaga nagbago yung buhay ko. Nice. And dahil lang po doon sa lakas ng loob, kasi even po pang start, even though wala po akong pang start talaga sa negosyo. Kasi pandemic and walang trabaho lahat. I mean, kumbaga sagad na kami that time. So yun nga, talagang sabi nga, bibigyan ka talaga ng test ni God. Yes. Diba? Talagang doon na bibigay yung opportunity pag yung Walang-wala sagad na sagad. Oo, bibigyan Yung ka sagad pa na ng sagad. problema, no? Oo. Yung parang, papahanapin pa ako ng puhunan. Diba, nag-aanap pa tayo ng pera, gano'n. Diba, yung sagad ka na sa buhay, doon talaga ibibigay. And challenge sa part, siguro may purpose talaga kasi siguro binigay yan sa'yo kasi pag nakuha mo, deserve mo talaga. Tama. And doon, syempre kami, lahat naman tayo dito, diba, sa negosyo, yung ginawa namin, talagang pinangungutang lang din talaga yung pang-start namin sa business. Basta marunong kang magbayad, walang problema Wala mangutang. namang problema, basta't marunong magbayad. Nakakatakot lang mangutang pag hindi ka nagbabayad. Oo. So, ganon siya. Ganon po yung ginawa namin. Nangungutang din po kami. So, wala naman po dito yung mga malalaking negosyante nga nangungutang pa eh. Tama Diba? eh. Oo, Para inegosyo naglulong ulit. pa sila. Diba? Tama. So, how much more ako? Diba? So, hindi ko nga alam kung mailalabas ba ako or wala. Basta sumubok lang din talaga ako. Nag-decide ka lang din. Nag-decide ako. Kung yan lang naman yung pamamaraan or yun lang yung paraan para magbago yung buhay namin, gagawan ko siya ng paraan. Grabe, no? Opo. Lakas ng loob talaga, guys. Yes. Sobrang layo ng aabutin mo sa lakas ng loob na meron ka. At yung simpleng desisyon na yon na sinabayan ng lakas ng loob at diskarte na mangutang, ano na ang buhay ng isang Coach Sarah Despi? Yeah. Ano na results yung nangyari? Wow, nakaka-excite, exciting, and goosebump until now sa nangyayari sa akin at sa family ko at sa mga taong nagtiwala sa akin at sa buong team ko. Hello, MMI Empire! Yes! Ayan, maraming salamat po sa tiwala nyo. And sa akin po, doing the business for 3 years time. 3 years. Ang bilis! Yes, 3 years na po ako sa business and dito po, na-experience ko na kumita po ng 6-figure or minimum 100,000. Nice. 200 Magkano yung pinakamalaking kita mo in 1 month, Coach Sarah? Ano po, 442,000 pesos. In 1 month yun, ha? Galing. Yes, so yun. And then, nagtuloy-tuloy na po siya until now. Very good. Yes, and nakagandahan po yung mga taong nagtiwala sa akin, nakakapag-create na po tayo under my empire as, kumbaga, Millionaires Club din. sa Oh, millionaire community. maker na din po si Coach Sarah. Alright, marami na po tayong nagawang milyonaryo under my Grabe. team. And then, dito din po, napalabas po ako ng aming first car ng family Ano po yun? natin. Ano yun? Ano yun? Sige nga, bigkasin mo nga this Yun, time. Diba? Sabi ko na nga ba, papabigkasin talaga ako eh. Sige, bigkasin mo at Yes. iparinig mo sa kanila. SUV. Oh. Chevrolet.
trailblazer. Diba? Okay lang hindi mabanggit. Ang pinaka-importante, may kotse. Correct. O, di ba? Dapat gano'n. So, kahit hindi mabanggit-banggit, basta SUV yun. At plus SUV yun. Kayo na lang mag-search. Ayan, Chevrolet Trailblazer. Yes. Grabe. Napakagandang kotse, napakaangas. Yes. Imaginein mo naman yung dating taga-isla. Di ba? Yung nagbebenta ng isda. Tama po. Oo, yung nakikitulog sa classmate, di ba? Yung gusto magpaampon. Yes. Right now po, nagda-drive na ng own car niya. And nakakapag-travel, Coach Yes, Sarah. nakapag-travel din po ako sa local and Yes. international. Ang experience ko po sa international po is nakapag-Thailand po ako together with the top 20 po Yes. ng buong RIE kasi naging consistent po tayo din na nakakapasok sa top 20. Galing. And of course, dito po, nakapag-travel din po ako bago lang, mga last month ata yun. Hong Kong and Macau. Yes, Ayan. magkasama kami ni Coach Sarah sa Yes, mga travels niya. Yes po. Yan, grabe, no? Sobrang nakaka-inspire yung story ng isang babae na may pamilya, may anak, pero napakalaki ng pangarap. And bukod dun, Coach Sarah, ano pa yung mga exciting na mangyayari sa'yo at sa buong community mo? Yan. Yes! Wow! Siyempre, talagang mas magiging goosebump pa talaga yung magiging buhay natin. Kasi nakikita ko sa mga mentors, lalo na sa mentor natin dito, founder po ng RIE, Mentor Tanya Morales. I would like to take this opportunity Yes. para magpasalamat sa aking mentor, walang iba, ang ating online queen, Mentor Yes. Tanya Morales. Hi, Upline! Hi, Nanonood ka. Plan, manood ka dito. Yes, alright. So, yes po. At the same time, syempre mas marami pang nakaka-excite, nakakaabang-abang. Hindi lang po sa akin, but definitely sa buong team ko at sa mga taong nagtitiwala sa akin. Syempre, and ang goal ko naman is magkaroon pa under me ng 6-figure earner under me. Wow. At the same time, mga millionaires club pa na mapapakreate More. natin. Galing. At the same time, marami pang mga car achievers. Diba? Nice. Siyempre, sabi nga kung sino yung mga nauna sa atin, yun din yung magiging buhay natin. Ako lang po Tama. yung nauna and definitely, kayo na po yung susunod. And syempre, yung pinaka-goal po natin sa lahat is yung magkaroon po tayo ng, reregaluhin po natin ang ating mother ng house and lot. Wow, grabe, no? Sobrang nakakatuwa yan. Pero Coach Sarah, hindi natin nabanggit kanina. Yes, ano po? Na-migrate mo na yung family mo from Yes! Cebu. Wow! Yes, I'm so happy and grateful po sa company po natin, EC and OVI, and of course, sa buong RIE community! Ayan, thank you so much dahil binago po totally ang buhay ko. Binago niyo po yung buhay ng pamilya ko and then yung dating mga taga-isla, yung mga dating mga, alam mo yun? Nagbebenta ng isda. Nagbebenta ng isda. At the same time, naranasan po namin dito din sa Cebu na mag-NPA, no permanent address. Diba? Wala ng tirahan. Walang tirahan. Pinapaalis po ng mga tenant kasi walang Walang pambayad. Diba? Pero right now po, dahil po sa community, sa proven and tested po ng community natin, yung pamilya ko po na galing Cebu at kawatak-watak dito po, dinala ka po dito sa Manila. Diba? So, nagkaisa na po kami Buo na po sila. ng family ko. Family business niya na, Coach Yes, Sarah. family business ko na rin po ito. Together with my family. And syempre, lahat ng mga kapatid ko po nandito na rin. Yes. Diba? Mga VIPs na po silang Mga lahat. VIP at kumikita na din ng malaki. Oh. Hello, kaway-kaway po sa mga sisters Millionaires and na rin brothers po. ko. Grabe, no? Sobrang nakaka-inspire. Yes. Opo. Congratulations, Coach Yes, Sarah, thank you so sa much po, napaka-inspiring na story. Yes, So, thank you so imagine nyo guys, yung simpleng decision niya, bata pa lang siya, sabi nga, ambisyosa talaga siya. Di ba? Kaya sa mga ambisyosa dyan, Yeah. nakagaya namin, it's okay, di ba? Yes. Kasi sabi nila, pangit daw mga ambisyon. Yes. Narinig mo din yan dati, Coach Sarah, di ba? Huwag ka mag-ambisyon masyado kasi pag hindi mo yan na lalagapak ka daw ng bonggang-bongga, ganon. Pero ikaw, Coach Sarah, despite sa mga ganon na narinig mo na hindi pwedeng mag-ambisyon ka ng sobrang laki, pero tinuloy mo pa rin. Bakit?
Yes, and para sa akin, we deserve the best life talaga. Tama. Kumbaga, hindi porket na sinabi ng ibang tao sa'yo, yun din yung paniniwalaan mo Correct. kasi hanggang doon na lang sila. And Yes. para sa akin, nakita ko kasi sa community na to na all walks of life, kayang yumaman, kayang umasenso, kayang magbago ang buhay. Kaya doon talaga mas tumindi yung pananalig ko, yung believe ko sa sarili ko, sa community, sa mga mentors dito. Maraming salamat po. And syempre, doon po talaga mas tumaas yung kumpiyansa ko. Na katulad ko, na ordinaryong babae, ordinaryong taga-isla, taga-probinsya, kaya din palang makuha yung lahat ng pinapangarap at yumaman sa negosyong to. Yes, grabe, no? Kaya, congratulations, Yes, Coach thank Sarah. you so much Grabe, po. thank you so Mentor yung much. Sobrang for nakaka-inspire, guys. Grabe, kung nakita nyo at narinig nyo yung buong storya ng buhay ni Coach Sarah, sobrang exciting. Ako nga kanina, medyo napaluha pa eh. Meron pa tayo, actually, meron pa kaming hindi na pag-usapan, pero grabe, hindi na natin papaiyakin si Coach. Kasi kanina, you so naiyak na siya eh. much. Wala lang talaga pamunas. Kaya kinat muna natin siya. Yes. Minuto lang, no? Pero thank you so much, Thank you so Coach much, Sarah. Natalie. Maraming makaka-relate sa buhay mo. And for sure, maraming mga taga-probinsya na talagang gusto din, nabuhayan din ng loob. Yes. Di ba kasi hindi lahat ng mga taga-probinsya na kagaya natin, may ganong klaseng lakas ng loob kasi depende yun sa Yes. influence din. Yes, Di ba? Pero right now, isa ka sa mga patunay Yes. na kahit taga-isla ka man, taga-probinsya ka man, high school graduate ka man, kung ano man yung background mo, babae ka man, lalaki ka man, kahit anong edad ka pa, it's okay. Ang importante, malaki yung pangarap mo, malakas ang loob mo, at gustong-gusto mong tuparin yung mga pangako mo sa mga taong mahal mo. Yes. Kasi at the end of the day, ang pinaka nagpupush po sa ating lahat kung bakit tutuloy-tuloy natin to is yung love sa Tama. family natin, Yes. di ba? And sobrang happy ako and sa lahat ng mga viewers natin, saang lupalop ka man ngayon ng mundo, yung pagmamahal na yan, one thing is for sure, malayo-layo po yung mararating yan. Basta Yes. ituloy mo lang, gawin mo agad. Yes. Yung negosyo Decide. natin. Yes, decide. Panghawakan mo yung decision mo at gawin mo agad ngayon. At walang ibang gagawa niyan kundi ikaw para next time, yung Yes. success story mo naman, yung Ah, aabangan. Aabangan. Yes! Thank